morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Kahapon mga kaibigan, ang ating topic po ay yung ano pala yung pangalan niya mga kaibigan, yung sa NCG Gilliard ay si Sir Noel Gamali. Sir Noel Gamali, good morning po. Shout out sa iyo. Sana may balong ko nimo og nana kayo na produce na street kills po. Kuha lang tayo kahit Paris lang po. Kahit dalawang babae lang. Yun lang po. Yung medyo bata pa para makamura tayo. Tayo na may mga gilid-gilid, walang mga pira kaya. Good morning sa iyo, sir. Ito kasi kanina mga kaibigan, paggising ko kanina, in-open ko yung TV namin, nag-YouTube ako. Biglang nag-ano sa screen mga kaibigan, pabultuhin, patabain, palakihin ang katawan ng isang manok. Isang vlogger din. Video nakangisi ako mga kaibigan. Nakita yung asawa ko, ba't ka ang ngisi dyan? Kasi mga kaibigan, pabalik-balik. Pabalik-balik na kasi mga kaibigan. Kaya naitapi ko rin ngayon. Yung pabultuhin, patabain, palakihin, yung mga ganong klaseng bagay mga kaibigan. Kasi ito kasi magmamanok tayo mga kaibigan. Ay totoo ito mga kaibigan, ay talaga naman pong ay naghanap talaga tayo palagi na gusto nating palakihin ang manok natin, patabain natin, maganda yung ipo ng manok natin. Totoo naman yun, pero sa mga iyang kasi mga kaibigan, ito kasi magmamanok tayo ito po ay totoo talaga mga kaibigan na ito magmamanok ay common sense lang po. Kung ano lang yung nararapat ibigay mo sa isang manok mga kaibigan, yun talaga ibigay mo. Katulad nung mga kaibigan, kasi itong pabultuhin, patabain o palakihin ang katawan ng isang manok. Talaga natawa ako mga kaibigan kasi ako din ay vlogger rin palagi kasi kada open ko sa TV mga ganun talaga, yun talaga ang lumalabas mga kaibigan, pabultuhin, palakihin. Talaga lahat naman ng magmamanok ay gusto ng ganyan po. Natawa na ako kasi ako ay content creator rin. Pabalik-balik na kasi sa isip yan mga kaibigan. Dati nung una pa ko, nung baguhan pa ko medyo naghanap ako ng idea paano nga napakasimple lang po mga kaibigan. Ito po ay real talk, talagang ito magmamanok lang po, talagang common sense lang mga kaibigan. Palagi ko sinasabi dyan mga kaibigan, pag kayo ay maghanap ng isang bulgak, ako mismo maghanap ako ng isang bulgak, tayo naman lahat mga kaibigan, pag maghanap tayo ng isang bulgak, ang una nating tingnan ay yun talagang pormahan ng isang manok, di ba? Kita natin yung buntot ay medyo 45. Pag ako naman, mas maganda din naman yung 50 degrees, lalo na pag sweater, kasi yung sweater mga kaibigan, pag medyo magkaedad sila, medyo lumalago yung buntot nila, naglakihan, tapos medyo humaba po. Di maglaylay ng kunti yan mga kaibigan, instead of 45, magbaba pa yan mga kaibigan. Kaya gusto ko 50 degrees po. Kasi pagdating ng mag 45 siya mga kaibigan. Pero yun lang naman, may mga lang yun mga kaibigan. Pero sa atin talaga yung conformation, yung medyo malaki yung mga kaibigan, yung balikat talaga, babalikat talaga yung isang manok. Kasi doon talaga mo maibase yung lakas isang manok mga kaibigan. Yung malaki yung dito, yung balikat. Doon ka talaga magbase yung manok ito ay talagang malakas ito. At saka tingnan mo talaga yung shank niya ay medyo mas mahaba yung tayo mga kaibigan. Mataas ba yung tayo kaysa shank nito? At saka sa akin mga kaibigan, siyempre maliit talaga ulo, luwang-luwa talaga yung mata. Yung mga golden boy mga kaibigan, talagang luwang-luwa ang mata po, na pag dito mo tingnan sa likuran ng kanyang ulo, makita mo talaga yung mata mga kaibigan. Totoo yan, parang babulay talaga. Hindi naman masyadong malaki, pero talagang nakita mong medyo lumampas po. Yun talaga yung mga golden boy mga kaibigan, totoo yan. At saka mga kaibigan, ito namang station po, depende na lang po sa atin mga kaibigan. Kasi dati mga kaibigan, pag medyo makita ko medyo mataas yung manok na to, automatic yan, high station po. Pero hindi pala, kasi sa katagalan po, sa pag natin iba talaga, may tingnan pala mga kaibigan na matawag yung isang manok na high station, medium station,
at saka low station. Pero madali lang yun mga kaibigan. Pag medyo nasa likuran yung paa ng isang manok, low station na yun. Pag medyo sa gitna ay medium yun. Pero pag medyo parang nasa unahan yung paa ng isang manok mga kaibigan, ay talagang high station yun. Yun lang, madali lang mga kaibigan. Huwag na natin bang lituhin yung sarili natin. Yun lang po. At saka may isa akong pinagbasihan isang manok mga kaibigan pag ako ay pupili ng isang bugkak. Kaya tingnan natin mga kaibigan na maganang-magana kumain yung isang manok po. Pag nakita ko mga kaibigan, maganda, may mga palo, tapos pagkain, pag pinakain mo, napaka ano po, piliin pa yung mga liso dyan o ano, nako, hindi ko po gusto yung mga manok na ganyan mga kaibigan kasi mahirapan ka dyan, lalo na pagdating sa conditioning po. Kaya ako mga kaibigan, pag bumibili ako ng manok, maliban na sa mga breeder vlogger ha, kasi sila lang nagpili sa atin dyan, padala lang sa atin. Pero pag ako talaga, pag mismo ako ang pumunta dyan sa manukan, talagang maghanap ako ng pagkain, mga kaibigan, pagkainin ko talaga kung paubos man niya yung isang takala na ano. Pag nakita kong talagang nagmamakinilya mga kaibigan, yun na po. Kasi yung mga manok na gano'n mga kaibigan, yung mga sinasabi ng pamultuhin, palakihin, ay talagang kusang lumalaki ang isang manok mga kaibigan, lalo na pag ito ay talagang ganadong kumakain po. Huwag ka nang isipin mga kaibigan kung ano yung ipatuka mo, ano. Ang pinakasimple, kahit PDP pa yan mga kaibigan, parisan mo ng PDP lako, napakabulto. Pag ang manok mo ay talagang ganadong kumakain po. Makita mo yan dyan sa mga vlogger, paano pabultuhin, palakihin, di ba? Paano patabain, nako mga kaibigan. Yan ang sinasabi ko, pag maghanap kayo ng isang broodcock o gawin yung broodstag man, pampalahi, piliin nyo talaga yung talagang medyo malakas sila kumakain po. Wala ka nang hanapin kasi ang mga offspring dyan mga kaibigan, mababae o malalaki man, ay talagang magmakinilya din mga kaibigan kung kumakain po. Pati sa mga babae mga kaibigan, yun din talagang nagmamakinilya din mga kaibigan kung kumakain po. Makita mo naman yan mga kaibigan. At sa mga inahin po, makita mo yan kung talagang medyo ganado talaga, may appetite talaga po. Kasi pag pinili mo yung medyo makimi-kimi mga kaibigan kung kumakain, medyo may pinipili, nako, mahirapan ka dyan mga kaibigan, lalo na pagdating sa conditioning po. Nako, nakakapagod tingnan mga kaibigan, totoo yan. At saka hindi ka na mabahala po na paano pabultuhin, patabain, palakihin isang manok kasi kusang lumalaki isang manok mga kaibigan, lalo na pag ito ay talagang ganadong kumakain po. Nako, kahit ano pa pagkain dyan mga kaibigan, kahit crack corn lang o pellets lang, kahit puro pellet lang na ano, basta ang manok ay talagang malakas yung appetite niya. Nako, hindi ka na kahit anong klaseng pagkain mga kaibigan, totoo yan. Kaya tayo, pag medyo nagbe-breeding tayo, piliin talaga natin yung broodstag natin o broodcock natin na medyo talagang magmamakinilya po, pati mga inahin mga kaibigan. Yan po, yan lang talaga solusyon mga kaibigan. Pira na lang pag ikaw ay bumibili ng isang manok po. Pag binili mo, hindi mo tinitingnan yung appetite ng isang manok, problema ka dyan mga kaibigan. May mga kaibigan, may mga manok talaga na kahit ano ipakain mo, hindi talaga kumakain mga kaibigan. Pag pagbigyan mo ng kanin, ako, ang lakas kumakain po. Totoo yan. Ay, yan ay na-experience din natin dyan mga kaibigan na may manok ako dati. Binili ko. Grabe, pumalo mga kaibigan, green legs siya. Medyo wine red siya mga kaibigan na green legs po. Medyo nagtaka ko kasi ang lakas pumapalo po, medyo payat siya. Iyon nga pala, pagdating ko sa bahay, pinakain ko mga kaibigan, ayaw kumain po. Mayroon naman tayong estilo dyan. Medyo bigyan mo ng konti para baka kinabukasan ay medyo magano na siya. Ganun pa rin mga kaibigan, ayaw pa rin kumakain po. Pero yung binigyan ko ng luto mga kaibigan, grabe, ang lakas kumain po. Totoo yan. Pero pag ibitaw mo, grabe pumalo mga kaibigan, magtaka ka. Pero yung yung kinukondisyon ko na yung manok na yon, nahirapan po ako mga kaibigan. Gusto ko na subuan po, pero sabi ng kaibigan ko, wag, pabayaan mo lang yan. Sabi ng kaibigan, bigyan mo ng kanin daw. Ako, wag naman mga kaibigan, kasi magkasapula yung manok natin pag puro kanin po. Ang ginawa ko doon mga kaibigan, na lang, yung pellet na lang mga kaibigan, na fighting pellets na lang. Hinaluan ko ng yung concentrate, pero hindi talaga maubos yan mga kaibigan. Talagang 1/4 lang ang makuha po.
pinabayaan ko lang mga kaibigan. Pero pag nanalo naman kasi malakas eh. Tsaka grabe bumitaw ng palo mga kaibigan. May mga ayag para ding hats pero walang bloodline yun. Hindi ko alam, ang tawag dun sa amin mga kaibigan ay Wail. Wailhi, di kilala mga kaibigan. Pero alam nyo na, tayo ay magmamanok talaga tayo. Yun ang ko dyan mga kaibigan sa sinasabi natin pabultuhin, patabain, palakihin. Maghanap lang kayo ng manok na po. Kung kayo ay isang breeder, hanap kayo ng broodcock o broodstag man na medyo ganadong kumakain po. At saka kung bumibili man kayo, tingnan nyo mga kaibigan, makainin nyo kung talagang malakas ba kumakain po. Para pagdating ng magkondisyon ka, hindi ka magproblema mga kaibigan. Ito yung naitopic ko kasi medyo kayo ng umaga, pagising ko, yun talaga ang tumatak sa screen po. Pabultuhin, palakihin. Yan talaga mga kaibigan. Pero yung mga stages mga kaibigan sa buwan, kung anong pinapakain, madali lang naman yun mga kaibigan. Kasi pag medyo day old sila, talagang chick booster yan. Pagdating ng 1 month old, ay meron namang stag developer mga kaibigan sa Thunderbird, di ba? At tayo hindi nag-commercialize ito, pero ganyan naman talaga pinapakain natin mga kaibigan. Kung mag-experimental ka pa, maghanap ka sa mga poultry supply mga kaibigan, nandun naman lahat yun. Pero pag ang manok mo ay talagang walang pili po, ay ibig sabihin mga kaibigan, ito grabe ang appetite niya. Kahit pakain mo dyan mga kaibigan, kahit pagdating ng mga 5 months old, kahit pakainin mo yan ng mga PDP, crack corn, ay nako, ubusin talaga yan. At saka hindi ka mag-alala sa ng katawan mga kaibigan, ay basta ganadong kumakain po, bubulto ang katawan isang manok mga kaibigan, totoo yan. At saka pagdating naman mga kaibigan sa conditioning po, diba sabi nila, paano naman pagaanin, diba? Pabultuhin na magaan, ako madali lang yun mga kaibigan. Totoo yan, kahit sa mga big time, yun ang mga pinapatuka nila mga kaibigan, itong king cutter, hinaluan mo lang yan ng yung tawag nila, yung platinum. Yun na yun. Magtaka ka mga kaibigan, 2 weeks lang or 3 weeks, talagang lumalapad yung katawan ng isang manok na gumagaan po. Totoo yan. Pero sabayan mo na rin yan ng mga kaibigan, yung tinatawag nilang daily routine exercises po. At saka, kung hindi man king cutter mga kaibigan, itong Royal Pansy po. Wala nang iba mga kaibigan. Kahit sino dyan, kahit sa mga big time po, yan talagang pinapakain mga kaibigan, lalo na sa pagdating nila sa conditioning. Magtaka ka, kahit yan, kahit sinusok pa yan sa tubig o sa Bisaya pa mga kaibigan, humulan ba ang tubig? Kahit may mixture yan, pero magtaka ka mga kaibigan, talagang pusang gumagaan po. Siguro sa yan, sa Royal Pansy na puro buto-buto, mga kaibigan, yung mga liso-liso ba? Yun talaga ang nagpabuka ng isang manok na nagpagaan po. At saka itong platinum mga kaibigan, kasi high protein yan. Yan din ang nagpaputok ng mga muscle ng isang manok. Kaya medyo talagang magtaka ka po na lumulubo yung manok mo na medyo gumagaan mga kaibigan. Gamitin nyo yan, 3 weeks lang mga kaibigan. Totoo yan, talagang kusang gumagaan. Ang iba, painitan daw. Kahit hindi mo painitan yan sa araw mga kaibigan. Maghanap ka lang ng area na medyo mainitan sa umaga, o pagdating sa mga 11 to 12, medyo lilim na lugar na, yun, napakaganda yun mga kaibigan. Kasi ito namang mga ganyang klase mga kaibigan, kung paano palakihin, patabayin, yun lang po. Maghanap lang kayo ng medyo ganadong manok mga kaibigan, kung gawin yung broodcock o broodstag man. Kasi all na dyan, mga tinatawag nilang offspring mga kaibigan, ay talagang ganun din po, magmakinilya din mga kaibigan, totoo yan. Ay, hindi naman tayo nagmamayabang dito mga kaibigan. Sa atin po, pwede naman itong sundin, pwede naman testingan nyo mga kaibigan kung totoo ba itong sinasabi ko. Then pagdating ng medyo magkondisyon ka na, wala nang iba, lalo na pag medyo may edad yung manok mo, nako, king cutter, Royal Pansy, haluan mo ng platinum yan, talagang gumagaan ang isang manok na medyo lumalapad po. Doon ka makikita mga kaibigan na putok na palo, mga kaibigan, totoo yan. Ilang bisis ko na itong sinasabi, pero ngayon ko lang ito inuulit mga kaibigan, kasi nakita ko kanina pag gising ko po, talagang katatak agad yung paano patabain, pabultuhin. Parang naano na ko doon mga kaibigan, pero ganun talaga yun. Talagang tayo isang magmamanok Gawin natin lahat para medyo gumanda naman yung natin sa bilang isang magmamanok po. Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan.